Mare, pakihanda ang tissue mo dahil itong kwento ni Ana ay tila hinalo sa apdo ang pait. Isipin mo, bulag ang asawa niyang si Jason noon at dahil sa sobrang pagmamahal ni Ana, ibinigay niya ang kalahati ng kanyang paningin. Isang mata niya ang isinakripisyo para lang makakita ang lalaking pinakamamahal niya. Pero heto ang malupit, Mare. Ang mga matang ibinigay ni Ana para makakita si Jason ay iyon din palang mga mata ang gagamitin ng lalaking yan para humanap ng ibang babae at pandirian ang asawang nagligtas sa kanya sa kadiliman. Nandito sila sa loob ng bago nilang bahay na pinaghirapan ni Ana noong nakakakita pa siya. Pero ngayon, Mare, habang dahan-dahang kinakapan ni Ana ang pader dahil malabo na ang isa niyang mata, narinig niya ang tawanan ni Jason at ng bago nitong babaeng si Bella. "Jason, sino ang babaeng yan? Bakit amoy basura ang sala natin?" sabi ni Bella habang nakatingin kay Ana na parang dumi. At si Jason, Mare, imbis na ipagtanggol ang asawa, tumawa pa. "Huwag mo siyang pansinin, Bella. Katulong lang yan dito. Masyado kasing madungis at hindi marunong mag-ayos. Nakakasuka na ang hitsura niya sa paningin ko." Hindi pa nakontento ang walang hiyang si Jason, Mare. Kinuha niya ang baston na ginagamit ni Ana at binali ito sa harap ng mukha ng asawa niya. "Ana, hindi mo ba naiintindihan? Nakakakita na ako. At sa bawat pagdilat ko, ikaw ang pinakapangit na tanawin na nakikita ko. Iyong kwarto mo sa bodega, doon ka lumugar. Huwag kang lalabas dito habang nandito ang bisita ko dahil nakakahiya ka." Isipin mo, Mare, ang luhang pumapatak sa mga mata ni Ana ay galing sa mismong matang ibinigay niya kay Jason. Itinulak niya ang asawa niya sa sahig at hinayaang itong gumapang sa gitna ng tawanan nila ni Bella. Habang nakadapa si Ana sa malamig na sahig, basag ang baston at basag din ang puso. Tila wala ng liwanag ang bukas para sa kanya. Ngunit, Mare, may hindi alam si Jason. Hindi lang basta paningin ang isinakripisyo ni Ana. May isang lihim na dokumento sa ilalim ng kama ni Ana. Isang kasulatan na magpapatunay na ang lahat ng lupang kinatatayuan ni Jason, pati ang kumpanyang ipinagmamalaki niya, ay nakapangalan sa babaeng tinatawag niyang madungis na katulong. At sa oras na mapirmahan ni Ana ang huling pahina, magsisimula ang gabi na kailanman ay hindi na masisikatan ng araw para kay Jason. Nako, Mare, akala mo ba natapos na ang dusa ni Ana sa pagkakadapa sa sahig? Heto na ang mas matindi. Habang nanginginig ang mga kamay ni Ana sa pagpupulot ng mga piraso ng binaling baston, itong si Jason at ang ahas na si Bella parang wala lang. Naglalakad-lakad sila sa mansyon na parang mga hari at reyna, habang ang tunay na nagmamay-ari ng bawat simento rito ay itinataboy sa madilim na bodega. Isipin mo, Mare, ang bahay na ito ay pangarap nila noong pareho pa silang hikahos. Pero ngayong nakakakita na ang lalaki, pati ang alaala ng hirap nila ay gusto na niyang burahin kasama si Ana. Inutusan ba naman ni Bella si Ana na magsilbi ng hapunan para sa kanila, Mare? "Hoy, katulong, dalian mo dyan, nagugutom ng mahal ko," sabi ng ahas habang humihigop ng wine. Si Ana, dahil malabo ang paningin at walang baston, dahan-dahang naglalakad sa kusina, kumakapa sa pader at muntik pang mabasagan ng plato. At alam mo ba ang ginawa ni Jason? Imbis na alalayan ng asawa niyang nagbigay sa kanya ng paningin, tinadyakan pa ang paa ni Ana. "Ang bagal mo! Kung hindi ka lang bulag, baka pinalayas na kita sa kalsada. Magpasalamat ka at binibigyan pa kita ng matutulugan sa bodega." Doon ko talaga naramdaman ng pait, Mare. Ipinaghain ni Ana si Jason ng paborito nitong ulam. Ang ulam na lagi nilang kinakain noong wala pa silang pera. Pero pagkakita ni Jason, idinura niya ito sa mukha ni Ana. "Ano to? Basura?
Iba na ang panlasa ko ngayon, Ana. Hindi na ako ang pobreng Jason na niloloko mo sa mumurahing pagkain. Bagay sa'yo to, isama mo sa dumi mo sa bodega. Sinabuyan niya ng mainit na sabaw ang braso ng asawa niya, Mare. Kitang-kita ko ang panginginig ng balat ni Ana, pero walang tunog na lumabas sa bibig niya. Taning mga luhang dugo na lang ang sumasama sa sabaw sa kanyang duster. Habang nagtatawanan ng dalawang ahas sa dining table, dahan-dahang gumapang si Ana patungo sa kanyang madilim na silid sa bodega. Pero Mare, huwag kang kukurap dahil sa bawat hakbang ni Ana, may isang matindim desisyon na siyang nabubuo. Pagpasok niya sa bodega, hindi kama ang hinanap niya. Kinuha niya ang isang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng mga lumang kahon. Isang numero ang tinawagan niya. Ang numero ng pinakamalaking law firm sa bansa na pag-aari ng kanyang amang matagal na niyang itinakwil para kay Jason. At ang tanging sinabi niya, "Papa, bawiin na natin ang lahat." Naku Mare, dito na magsisimula ang tunay na gulo. Mare, akala ni Jason ay tapos na ang laro pagkatapos niyang itapon si Ana sa bodega. Pero habang nagkakape sila ni Bella sa balkon, isang nakakabinging ugong ng mga mamahaling sasakyan ang pumasok sa kanilang subdivision. 3 itim na SUV, Mare, at hindi basta-basta. Dahil may seal ito ng pinakamalaking law firm sa bansa. Paghinto sa tapat ng mansyon, lumabas ang isang matandang lalaki na kahit sa malayo, ramdam mo ang otoridad at yaman. Ang amang utinakwil ni Ana para sa lalaking walang utang na loob. Lumabas si Jason, Mare. Akala mo kung sinong matapang. "Hoy, sino kayo? Alis dito!" Bulyaw niya. Pero natigilan siya nang humakbang ang matanda at itinutok ang gintong baston sa dibdib niya. "Nasaan ang anak ko?" tanong ni Don Enrico sa boses na tila kulog. Si Jason, Mare, namutla. Anak niyo po? Sino po?" Utan-utal ang loko habang si Bella naman sa likod ay parang gustong lamunin ng lupa sa takot. Hindi na hinintay ng Don ang sagot ni Jason. Pinasok nila ang mansyon, kasunod ang 10 abogado na may hawak na mga folder. Nang buksan nila ang pintuan ng bodega at makita si Ana na nakaupo sa sahig, basag ang baston at basang-basa ng luha. Tila sasabog ang dibdib ni Don Enrico sa galit. "Papa!" bulong ni Ana. "Mare, doon ko nakitang tumayo ang bida. Inalayayan siya ng ama niya at sa isang iglap, ang madungis na katulong ay naging prinsesa sa gitna ng sarili niyang kaharian." Inilatag ng mga abogado ang mga dokumento sa dining table. Lahat ng ito, ang bahay, ang kumpanya, ang lupang kinatatayuan mo, ay binili ng anak ko gamit ang sarili niyang pawis bago ka pa niya pinakasalan, sabi ng abogado. Si Jason, Mare, napaluhod sa sahig habang si Ana nakatayo na ng tuwid. Tinignan si Jason sa mga mata at sinabing, "Jason, oras na para ibalik mo ang lahat ng sa akin. Kasama na ang paningin mo." Mare, hindi lang basta pinalayas ni Ana si Jason. Kinuha niya pati ang dangal ng lalaking yan. Isipin mo, habang nakaluhod si Jason sa marble floor na binili ni Ana, pinaligiran siya ng mga bodyguard na parang kriminal. "Jason, lahat ng suot mo, mula sa relo mo hanggang sa sapatos mo, ay pera ko ang bumili," sabi ni Ana sa boses na kasing lamig ng yelo. "Hubarin mo yan, ngayon din."
Nanginginig na hinubad ni Jason ang mamahalin niyang relo at sapatos, Mare. Habang si Bella, nakita mo ba? Kumarias ng takbo palabas ng mansyon. Bit-bit ang mga peking alhas niya. Iniwan ng lalaking akala niya ay habang buhay na mayaman. Tinignan ni Ana ang asawa niyang dati ay sinasamba niya. Pero ngayon, kahit katiting na awa, wala nang makikita sa mga mata niya. Ito ang matang ibinigay ko sa iyo, Jason. Iyan ang ginamit mo para maliitin ako. Ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang lahat sa iyo. Inabot ng abogado ang isang writ of possession sa mga pulis na nasa labas. Sa isang iglap, Mare, kinaladkad si Jason palabas ng sarili niyang subdivision. Walang sapatos, basag ang pagkatao at pinagtitingnan ng mga kapitbahay na dati ay kinaiinggitan siya. Doon niya naramdaman ang pait na ipinalasap niya kay Ana. Ana, patawarin mo ako! Magbabago na ako! Sigaw niya. Pero ang tanging sagot ni Ana ay ang pagdaan ng sasakyan ng kanyang ama na nagsaboy ng putik sa mukha ng lalaki. Nang mawala na ang mga ahas, humarap si Ana sa kanyang ama. Papa, tapos na po ang gabi. Bulong niya habang dahan-dahang tinatanggal ang bandage sa kanyang hazy eye. Isang bagong operasyon na pinunduhan ng Don para maibalik ang kanyang perpektong paningin. At sa pagdilat ni Ana, Mare, hindi na luha ang nakikita sa mga mata niya, kundi isang bagong liwanag. Isang bagong Ana ang isinilang. Isang babaeng hindi na kailanman magbubulag-bulagan sa pag-ibig. Mare, lumipas ang isang taon at ang gulong ng buhay hindi lang umikot na nagasapa. Sa gitna ng maingay at maduming divisorya, nakita ko ang isang lalaking halos hindi na makilala. Si Jason, Mare, ang lalaking dating nagmamayabang sa mansyon, ngayon ay kargador na namamalimos ng tingin sa mga dumadaan. At ang masakit, Mare, ang kanang mata na isinakripisyo ni Ana para sa kanya, tuluyan ng nabulag dahil sa pabaya at karma. Habang si Bella, Mare, narinig ko, matapos maubos ang nakaw na pera, sumama sa iba at iniwan si Jason na tila basurang walang silbi. Yan ang napapala ng mga taong ang puso ay kasing itim ng uling. Habang si Jason ay gumagapang sa putikan, si Ana naman ay lumilipad sa kaitaasan. Siya na ngayon ang reyna ng Montenegro Group, isang power woman na tinitingala ng lahat. Nakita ko siya sa isang grand gala, Mare. Suot ang isang emerald gown na kasing ningning ng kanyang tagumpay. Wala ng trace ng hazy eye. Wala ng bakas ng madungis na katulong. Dahil ang tunay na ganda, Mare, ay hindi lang nakikita sa salamin, kundi sa tapang na talikuran ang mga taong hindi ka deserve. Kaya bago tayo maghiwalay, Mare, iwanan ko kayo ng isang pagninilay. Ang pag-ibig ay hindi bulag. Ang bulag ay ang taong hindi nakikita ang halaga ng taong nagsakripisyo para sa kanya. Huwag mong abusuhin ang kabutihan ng iba dahil ang bawat luhang pumatak mula sa isang pusong tapat ay may katumbas na gaba na kailanman ay hindi mo matatakasan. Tandaan nyo, ang karma ay walang deadline, pero sigurado itong darating. Kung naantig ang puso nyo sa kwento ni Ana, huwag nyo itong sarilihin, Mare. I-like at i-share nyo ang video ito para marami pang makakuha ng leksyon. At higit sa lahat, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang bell notification. Dahil sa susunod nating kwento, mas matindi ang pasabog. Kilalanin natin si Yana, ang pasaway na pulis na bilyonaryo pala ang makakatapat. Mag-subscribe na para hindi ka mapag-iwanan sa mga bagong upload nating kwento. Hanggang sa muli, Mare!